Magandang araw sa ating lahat ngayon mga kaalbularyo. Meron na naman tayong hula-hulaan ngayon. Isang Hyundai Starex D4BH engine. Ang sabi ng may-ari nito mga kaalbularyo ay grabe daw ang usok sa tambutso na lumalabas. At saka nung nilapit niya ito sa mekaniko, sabi ng mekaniko na kailangan na raw na general overhaul yung makina kasi nagtatalsikan na po yung asiti nito. At saka ngayon mga kaalbularyo, sabi naman ng may-ari sa atin na low power daw. So ito talaga kadalasan ang low power na encounter natin ngayong week mga kaalbularyo. Pero tingnan muna natin kasi yung ibang mga mekaniko ay nag-diagnose na kailangan na raw pa-general overhaul yung makina. So tingnan natin dito mga kaalbularyo at ipakita ko sa inyo na totoo ba na nagtalsikan ang mga oil dito sa makina. So pandarin muna natin Derek Rams. Okay, so binuksan na natin ang makina, no? Pandarin natin kung totoo ba yung magtatalsikan yung asiti sa dipstick. Sige Derek Rams, try natin paandar Derek Rams. Ayun. Okay. Nakikita natin mga kaalbularyo, no? Ito D4BH engine. Okay, D4BH engine. So ngayon mga kaalbularyo, sabi ng may-ari na na-diagnose na ito ng mekaniko at sabi ng mekaniko na kailangan raw na ipa-overhaul ang makina. So nakikita natin dito mga kaalbularyo sa turbo ay talagang basang-basa na talaga sa oil. Nakikita nyo yung langis mga kaalbularyo, no? Basang-basa na talaga yung turbo dito. So tingnan natin mga kaalbularyo at ba't nag-low power siya, sabi ng may-ari. So ngayon mga kaalbularyo, bubunutin ito natin yung dipstick kasi nagtalsikan raw. Ayun. So totoo pala mga kaalbularyo na nagtalsikan at hindi lang talsik ang nakikita natin mga kaalbularyo, pati usok, umuusok. Umuusok. So maraming talsik na oil, no? At umuusok yung dipstick niya. So in short speaking, ay blue by talaga yung makina natin ito kaalbularyo. So hindi naman natin na blame yung mekaniko na nag-diagnose nito na kailangan raw general overhaul. So dito sa atin mga kaalbularyo, tingnan lang natin at kailangan gamitin na natin na itong mahiwagang orasyon natin dito. Okay, we'll be right back po. Mga kaalbularyo, no? Kanina kitang-kita natin na umusok yung dipstick at saka lumalabas yung langis. Makikita naman natin na talagang ang lakas ng blow by ng engine. Pati na yung battery ay nakita natin na talagang ang duming-dumi. So ayun po. So sa ngayon focus muna tayo sa low power mga kaalbularyo. Una sa lahat, tanggalin natin itong turbo assembly at pagkatapos nun mag change oil din na tayo kasi yung mausok na grabing usok ay baka hindi na ito na palitan ng bagong oil. Hindi naman natin alam kung na change oil ba sa may-ari, pero dito sa atin mga kaalbularyo, pag tayo ang umaayos, tayo naman ang magdidemand ng customer sa anong dapat gawin. Okay, we'll be right back po mga kaalbularyo. So ayun po mga kaalbularyo, dahan-dahan natin yung tinanggal ng mga tornilyo nito sa EGR, at saka turbo assembly. So ngayon mga kaalbularyo, inuuna natin yon sa ibabaw. Ito po sa EGR. Nakita natin mga kaalbularyo, pagtanggal natin dito,
Ito po. So tinanggal natin mga kalbularyo. Nawala yung butas. Nawala yung butas kasi nasisira na sa hindi yung parang carbon deposit na ang nasa loob. So tingnan natin mga kalbularyo, try nating ipakita sa inyo itong carbon deposit. Ang tigas mga kalbularyo, ikaw board. Wala na talagang nakita nyo? Kahit malaki yung butas, ngayon ay nawala na sa carbon deposit. Wala na talagang butas mga kalbularyo. Ano kaya ang gagawin nito? Tingnan natin mga kalbularyo kung makukuha ba natin sa orasyon natin ito. Kung talagang hindi na natin kaya ng orasyon mga kalbularyo, ay isuggest na natin sa may-ari na painumin natin ang kinilkig. Baka mapakinabangan pa natin ito. Ang problema lang mga kalbularyo, pag makainom ito ng kinilkig, sigurado ako na mahihilo. Kasi yung carbon deposit na sa loob ay talagang makapal na. Kasing kapal ng kasama ko dito. Kasing kapal ng mukha ng kasama ko dito mga kalbularyo. So ngayon mga kalbularyo nyo, step by step na lang natin ito mga kalbularyo. So ngayon, hanggang ngayon hindi pa rin makikita natin ang butas. So linis-linisan mo lang natin ito kalbularyo. Linis-linisan lang natin. Kunting tiis lang at hindi na magtatagal. Sa siging kulitog ng kasama natin dito mga kalbularyo, umaagos na yung buog. Yan pala ang buog kasi pag tao yan, ay dito yan dito rin lalabas. Pero sa sakyan man, ito ang buog niya. Okay. So nakikita natin mga kalbularyo na talagang ang kapal pala ng mga carbon deposit. So we'll be right back mga kalbularyo. So ito na po mga kaalbularyo, naikabit na natin lahat yung EGR at saka turbo. At yan, ngayon nag-change oil naman tayo. At tingnan natin dito mga kaalbularyo kung may kaibahan ba sa dati. Ayan po ang mga yung mga dumi-dumi na galing sa buog sa EGR. Ayan ang mga buog doon, ipakita ko. At ngayon, tingnan natin mabuti kung may kaibahan ba yung usok at saka yung blue by ng makina. So try natin paandarin direct rams. So meron tayo ang ating mekaniko ngayon na chief mechanic, ito po. Ayan si Kibuloy. Ayan. So observe lang muna kayo mga kaalbularyo Tingnan natin kung meron pa bang blue by at saka usok na lumalabas sa dipstick. So try natin buksan itong oil filler cap. So wala nang usok mga kaalbularyo, napansin nyo wala nang usok. Bubunutin na natin tong dipstick para makita natin. Ayan, mayroong tumatalsik pero hindi gaano ang talsik niya. Ito So sa nakikita natin mga kaalbularyo, meron pa ring talsik pero wala nang usok. Okay, explain ko muna sa inyo ito mga kaalbularyo ba't tumatalsik pa rin ito. Patayin mo direct rams. So ganito to mga kaalbularyo. Nakikita naman natin dati na
nagtatalsikan siya at umuusok. So sa ganitong makina mga kalbularyo, D4 BH engine, Hyundai Starex, huwag kayong magtaka na talagang may tumatalsik yan sa dipstick. Bakit? Kasi sa ganitong makina mga kalbularyo, pag tumatalsik yung asiti sa dipstick niya, ay hindi yan ibig sabihin na nag-blow by siya. Talagang magtatalsikan yan kasi yung oil pump niya ay masyadong malakas, hindi katulad ng ibang makina. So ngayon, may prueba naman tayo na talagang nawala na yung blow by, yung umuusok, yung ang grabing nagtatalsikan ng asiti, at saka dito sa oil pump, oil filler cap, nakikita naman natin dati na mayroong usok na lumalabas. Sa ngayon ay wala na talagang usok, at yung tumatalsik galing sa dipstick niya ay normal lang talaga niyan sa ganitong makina D4BH. So okay mga kaalbularyo, tingnan nating usok, ay try nating i-rev ang makina. So tingnan natin ang tambutso mga kaalbularyo, kung umuusok pa ba. Okay, rev. Rev. Yan. Rev. Yan. Okay, so wala na tayong nakikitang mausok mga kaalbularyo. Try natin i-rev. Balik direct rams. Rev. Okay, problem solved. Problem solved tayo mga kaalbularyo. Yan lang ang ginawa natin. Pinaglinisan lang natin yung AGR. Tiningnan natin yung turbo. So ang pinaka problema dito mga kaalbularyo, yung AGR. At syempre, nag-change oil tayo at kailangan at syempre naglagay din tayo ng oil additives, yung stop smoke. So ayan lang ang ginawa natin mga kaalbularyo. So problem solved. To God be the glory. Maraming salamat po.